Real talk lang po. At ito naman ang dapat nating panindigan na tayo mga Pilipino may-ari ng pera na nawala. Totoo na mayroong korupsyon. Totoo na bilyon o trilyon ang nawawalang pera sa mamamayang Pilipino dahil sa pang-aabuso ng mga opisyal ng gobyerno mula noon hanggang ngayon. Matapos ma-discover at in-expose ni Pangulong Marcos noong July sa kanyang SONA, State of the Nation Address, na mahiya naman kayo, tama na, sobra na, parang ganon. Yan po ang katotohanan. So para ho sa inyong kalaman na mga nag-aakusa dahil magkaiba ang ating mga paniniwala na ang tingin ninyo ay aking ipinagtatanggol ang gobyerno, aking ipinagtatanggol yung inyong inaakusahan, hindi po ganon yun. Lahat tayo ay naniniwalang may korupsyon. Lahat tayo biktima, complainant, kasi people's money. Marcos loyalist supporters, silent majority, Duterte supporters, or mga DDS na mas kilala, ang pangalang DDS, lahat kayo, lahat tayo biktima kasi pera natin ito. Okay? Basta lang mapatunayan kahit sino, dapat ikulong. Dapat kumpiskahin ang kailang kayamanan. Ito man ay taga-Malacanang, taga-Kongreso at Senado. Pag sinabing taga-Malacanang, yan ay cabinet position, executive department. Pag sinabing Kongreso at Senado, siyempre, senador, congressman. O dati at kasalukuyan. Yan po yung dapat nating ilaban. Hindi natin sinasabi at inilalaban ang tamang proseso ay pagdidepensa na sa mga sangkot sa katiwalian sa gobyernong ito. Hindi po ganun. Kasi kung wala po sa proseso, pagdating sa husgado, madidismiss lang ang kaso. Kaya tamang ang proseso ay sundin. Okay? Kayong mga Duterte at anti-Marcos, dapat intindihin nyo yan. Huwag niyong linlangin ang inyong mga followers, supporters na yung sinasabi nyo na ikulong na kaagad, papanagutin kaagad. Hindi po ganun. Lahat tayo gusto nating mangyari yun, pero nga may proseso. Kasi pag hindi dumaan sa tamang proseso, due process, madidismiss ang kaso, mababaliwala. At yun ay tayo rin ang kawawa. Kaya intindihin nyo ang mga nag-iimbestiga na kaya nila ginagawa yun, gusto nilang patunayang swak, makalaboso ang kahit sino. Pro-administration na anti-administration na politiko, kontraktor, district engineer, government official, dapat lahat silang makulong. Wala akong ipagtatanggol dito kung merong sapat na ebidensyang makikita sa tamang proseso. Hindi ako sasama sa inyong paniniwala na nag-akusa kayo, gusto nyo guilty na kagad. Inakusahan lang ninyo sa tingin ninyo, ay dapat parusahan na. Hindi po ganun. Patunayan mo muna ninyo ang inyong akusasyon. Maglabas muna kayo ng matibay na ebidensya dahil yung salita ninyo, nagbigay kayo ng pera, ganito-ganito, hindi yan kaagad-agad papaniwalaan sa korte kung walang pagpapatunay. At yun din ang ginagawa ng mga nag-iimbestiga. Kung ang inyong pinapalutang, patulad dun sa 18 sundalo, sila daw yung, anong tawag ito? Sila daw yung testigo o nag-expose nitong umamin nag-deliver ng pera. Gusto nyo paniwalaan na kaagad. Ikulong kaagad ng kanilang inakusahan. Nasaan ang due process doon? Wala. Ayan. Hindi ito panlilinlang. Ito ay katotohanan. Pero kung talagang hindi nyo naintindihan, wala na akong magagawa. At alam kong majority ng Pilipino nakakaintindi. Dito sa Pilipinas at sa labas. Lahat ng Pilipino. Na yung proseso, yung pagnanakaw talagang mali. Pero yung sila'y patunayan, sila ay kumpiskahan ng pera, sila ay pakulong, dadaan sa proseso, yun nga po yung masama eh. Yun nga po yung kailangan eh. Pero hindi po yun pwedeng iwasan. Hindi katulad nung pagnanakaw, madali nilang nakawin pag nakawan tayo. Sabuatan sila na nakawin ng pera natin, madali lang gawin. Pero dahil may demokrasya, may proseso, at may batas, kailangan muna nating daanin sila sa masinsinang investigasyon. Ganun mo kasi. Dahil again, inulit ko, pagdating sa trial sa Sandigang Bayan, pag minadali ang kaso, walang sapat na proseso at ebidensya, dismiss yan, mababaliwala. Ay pag na-dismiss, hindi mo na pwedeng kasuhan. Ganun po yan. Kaya, ulitin ko,
yung mga nag-aakusang kinakampihan natin yung magnanakaw, maling-mali po kayo. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Si Lord na ang bahala sa inyo. Ang nagbibigay ng proteksyon sa magnanakaw, malamang yung kanilang pamilya lang at yung mga abogado nila. Yung kapitbahay nila, hindi rin magbibigay ng proteksyon. Maniwala kayo, ulitin ko ang magbibigay lang ng proteksyon at ipagtatanggol yung kanilang sarili ay yung kanilang pamilya, immediate family, kaibigan, at saka abogado nila kasi karapatan nila yun. Pero tayong lahat ay biktima. Bakit natin ipagtatanggol ang magnanakaw? Dapat litisin yan sa tamang pamamaraan. Hindi pwedeng i-shortcut ang paghahanap ng katwiran at hustisya. Hindi pwede yun. Labag yun sa batas. Baka malalo kayong makulong. Anyway, salamat doon sa nakakaintindi, doon sa hindi, talagang wala tayong magagawa niyan. Pero alam nyo, sa tindi ho ng social media ngayon, hindi ko alam kung bakit pati sila hawa na yung mga statement nila, mga paratang nila, pare-parehas lang eh. Kaya nga parang, yun na nga, troll, computerized yung galaw. 2 tao lang nag-ooperate pero 1,000 yung comments na pinalalabas nila. Kaya kopyahan na lang. Mapapansin pa, ang layo-layo sa topic ng comment. Ang layo-layo sa pinag-uusapan ng sinasabi. Kaya sino maniniwala? Diba? So, again, ulitin natin. Lahat tayo ay dapat magkaisa, labanan ng mga korap. At daanin sa tamang proseso para siya'y mapanagot at makalaboso. Okay? Hindi pwedeng kampihan natin ang korap. Kahit na sino, pag napatunayan, kahit presidente pa yan. Pag napatunayan, kasuhan. Sa darating ng mga panahon, hindi ngayon. Kahit speaker pa yan, kahit dating speaker, dating Senate President, kahit dati at kasalukuyang mga senador at congressman, kasuhan pag mayroong sapat na ebidensya. Ganun po. Huwag nating ipagtatanggol kapag sila ay napatunayang may kinalaman. Ngayon, lahat sila inosente pa. Lahat sila ay pwedeng suspect o akusado pa lang. Malalaman lang natin kapag sila napatunayan na after ng trial, paglilitis sa korte, lalo na sandigang bayan. Kaya nga, sandigan ng bayan, sandigang bayan, sandigan ng mamamayan sa ilalim ng mga batas na umiiral. Ganun po yun. Okay? Huwag kayong paggamit, huwag kayong maniwala sa mga mapaninlang na grupo. Merong ganyan ang hanap buhay. Mga vloggers, for views and subscriber only. Pero nililin lang kayo na pinapalabas nilang tama yung kailang sinabi na itong mga nag-aakusa, huwag nang imbestigahan. Yung mga inakusahan ang siyang imbestigahan. Maling-mali po yun. Darating doon, una lang yung nag-aakusa bago yung inaakusahan. Kailangan patunayan muna ng nag-aakusa na mayroong katotohanan ng kanyang sinasabi bago ipatawag, bago imbestigahan yung inaakusahan. Ganon. At pag napatunayan niya, saka i-report at ipapile ang kaso ng mga investigador. Huwag natin kalimutan, lalo na sa NBI, mga Certified Public Accountant CPA at mga galing na abogado ang ahente ng NBI. Alam nila yung kanilang ginagawa. Minamali lang ng mga sanay sa shortcut na galaw. Kung sino yan, alam na natin yan. Please like and share for your information.